Kung hindi ninyo ako gusto, bilang stepping stone, hindi ko kayo pipilitin. Aalis na lang ako ng kusa. Sofia, tama na ang drama mo. Nakapirma na ako. Divorce na tayo. Ano? Ikaw, isang probinsyana. Talagang papayag kang magdiborsyo. Ano? Hindi mo na ba mabasa ang mga salita? Huwag kang magsisisi. Walang pagsisisi. Mukhang yung binata ng pamilya Reyes ay hindi masyadong matalino. Para sa isang taangang tulad niya, nagpakamatay pa. Masama ang pagiging love-struck. Kung magmamakaawa ka sa akin, pwedeng isang gabi ka pang makikitira. Siguro yung orihinal na katawan ko ay masyadong protektado ng lolo, kaya hindi marunong tumingin ng tao at gustong itaguyod ang pamilya Reyes. Sa mga sinabi niya pa lang, parang nababawasan na ang buhay ko. Nakakainis, pangit pa ng itsura, mas matangkad pa ako sa kanya. Ang iyong dating asawa ay hindi mo na kailangang alalahanin. Sa munisipyo, Lunes, sa murang edad, naging diborsihada na. Pagkatapos ng proseso at ako'y magiging single. Napakaganda nito, perfect. Marco, pambihira ang kanyang talento sa negosyo. Kung wala siya, makukuha kaya ng pamilya Reyes ang Kangkyong Award? Pang-audit lang ng mga dokumento ang alam niya. May hawak ako ng proposal na kinagigiliwan ni Ginoong Ning. Sa tamang panahon, ang buong syudad ay magiging akin. Ginoong Nine, ang tinutukoy mo ba ay ang nasa tuktok ng financial world na si Ginoong Shen Nine? Oo nga pala, noong nakaraan, pinuri ninyo ang proposal ng pamilya Reyes. Sabi ninyo na iligtas nila ang sitwasyon. Ang taong nakagawa ng ganoong proposal ay hindi hahayaang malugmok sa krisis ang pamilya Reyes. Tiyo, pinaghihinalaan mo ba? Alamin kung sino ang nasa likod ni Marco Reyes. Ang layo ng bahay ng mga Reyes, wala pang masakyan. Tulong. Tigilan mo iyan. Hayaan niyo siya, at hahayaan ko kayo. Kung hindi, Aray! Ha ha ha! Isa pang maganda. Mga tol, swerte natin. Ha ha ha! So good! gusto niyo mamatay? Ipapa-ospital ko kayo. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. AGH. Sipa ko sa'yo. Okay ka lang ba, boss? Sa wakas, may normal na tao. Salamat sa, kuya. Ang galing mo. Ikaw rin naman. Narinig mo ba? Sabi niya, sakto lang daw. Ikaw ang tumawag ng pulis? Sabay tayong magbigay ng statement. CJ. Tara, wala naman akong masakyan. Sakto. Sasakay na lang ako ng pulis pa uwi. Kasama ko ang kaibigan kong naglalakwatsa. Umalis siya sa bahay. Tapos, naabutan kami ng gulo. Umalis na lang siya ng basta. Kung wala ka. Layuan mo ang ganyang kaibigan. Maapektuhan nito ang swerte mo. Eno, Sofia. Gusto ka pasalamatan ng magulang niya. Hintayin mo kaya? Ah, wala yun. Aalis na ako. Kalmado sa krisis, magaling makipag-away, at hindi pa maarte. Unang beses ko makakita ng ganitong klaseng babae. Kanina sa pagbibigay ng statement, sabi ng pulis si Rafael Mendoza daw yun. Nasa akin ang proposal na gusto ni Sir. Ang ibig mong sabihin ay, ang pinakamakapangyarihang. Si Sir Rafael? Ang swerte talaga ng orihinal na Sofia. Noon, nakasagip siya ng matandang Reyes. Ngayong umalis na siya sa kanila, agad siyang natulungan ng pinakamakapangyarihang si Rafael sa isang aksidente. Ikaw si Sofia? Ang asawa ni Marco? Ang titulong ito, parang bulok na tokwa, mabaho at malagkit. Ito ang tunay na kahihiyan. Ako nga. Ano ang kailangan mo? Buti na lang. Sa Lunes makakawala na ako sa kanya. Ang pagiging asawa ni Marco. Kung sino gusto, siya na. Noong una, tutol si Lolo na magpakasal ng maaga ang nauna. Hindi lang siya nakinig.
Nag-ayuno pa siya para pilitin si Lolo. Nandidiri pa siya dahil tagalinis lang si Lolo, kaya pinutol niya ang ugnayan. Kapag nabighani sa pag-ibig, mas mabuti pang walang utak. Salamat sa muling pagkabuhay, dahil ako naulila sa nakaraang buhay, ay minana ang pamilya ng nauna. Dapat kong tiyakin na mabuhay ng maayos si Lolo. Ningning. Lolo, nagkamali ako. Nandito na ako. Hiwalay na kami ni Marco. Hiwalay na? Talagang hiwalay na? Inapi ka ba ng pamilya ni Marco? Mula ngayon, wala nang makakaapi sa akin. Tama si Lolo. 20 taong gulang, hindi lang dapat asawa ng iba. Parang muling nabuhay ako. Ito ang tunay na muling pagkabuhay. Kung may oras kang dumalaw sa akin, mas mabuti pang humanap ka ng girlfriend. Matanda ka na. Hindi mo man lang nahawakan ang kamay ng babae. Nakakahiya. Ako ay isang taong ayaw magpakasal. Kalokohan. Walang taong ayaw magpakasal. Kung hindi ka interesado sa pag-ibig, ano ba ang interes mo? Gusto kong kumita ng pera. Ma, 30 piso ang isang mansanas. Uminom ka muna. Ano ang silbi ng pera kung itinatago mo lang? Mamamatay ka nang walang magbibigay ng mansanas. Forbes ni isa. Pinagkakainggitan ng marami. Top 1. Hindi naman mas maganda sa may asawa at anak. Kapag maingay ang langit, uulan. Kapag maingay ang tao, may problema. Mukhang mahihirapan kang maghanap ng asawa. Ma, hindi pa gabi. Nangangarap ka na. Ang ganyang bagay, hindi mangyayari sa akin. Ikaw. Naiinis ako sa iyo. Ma, Tito, sumunod ka na lang kay Lola. Sa tuwing pinapakiusapan kang maghanap ng asawa, inaaway mo siya. Kaya ngayon, kailangan mo ulit siyang habulin at ayusin. Sandali lang. Si Ginoong Shenxiang pala. Nagkita na naman tayo, kaya pala swerte ang orihinal na may-ari ng katawang ito. Magbati na tayo. Mukhang hindi sanay sa pakikisalamuha ang katawang ito. Maganda. Parang nagkita na tayo dati. Hindi tayo close. Salamat. siya kaya yon? Hindi naman siguro ganoon kaswerte. Ingat! Oh, Nagkita tayo noong isang araw, di ba? nakilala niya ako. Aaminin ko kaya? Pero kanina, kusa namang tumanggi ang katawan ko. Sige na. Huwag na lang dagdagan ang problema. Igalang na lang natin ang gusto ng orihinal na may-ari. Hindi naman, Tito. Wala kang katulad. Itinulak mo ang sarili mong pamangkin. Yung maganda, niyakap mo. Huwag kang magsalita kung hindi mo naiintindihan. Ang pagtulong muna sa mga kababaihan at bata ay prinsipyo ng isang sundalo. Palang pala, kahit sino ang nangailangan, tutulong si Ginoong Shenxiang. Mukhang hindi niya ako nakilala kanina. Sinusubukan lang ako. Buti na lang. Naiintindihan ko. Salamat. Hala, saan galing ang tubig? Malamig naman palagi sa ospital. Hindi naman ganun kalakas ang ginawa naming galaw kanina. Bakit ang dami niyang pawis? Naku po, diretsa ang babae ito Kamakailan ba ay? May paninikip sa dibdib? Nahihilo kapag gising sa umaga? Marunong siya ng traditional Chinese medicine. Base sa iyong pulso. Mga 2 hanggang 3 buwan na siguro.
Ito ang reseta para magamot ang in-depletion damage. Nakasulat na rito ang mga dapat gawin at tamang dosage. Contact number. Huwag kang magkakamali. Ako ang gumawa ng reseta. Kung may problema, ako ang kausapin. Resetang hindi natin alam kung saan galing. CJ. Salamat. Tinanggap mo talaga? Kanina, iniligtas mo ako. Binabayaran ko iyon ngayon. Quits na tayo. Tandaan mong inumin ang gamot. Kung hindi, pagkatapos ng 3 araw. Bago magnegatibo siyam ng gabi, malamang na mahihilo ka. Ito ang Murphy's Law. Huwag kang mag-alinlangan. Sige na, ma. Huwag na kayong magalit. Pagdating ng panahon, hindi mo na mahahabol ang babaeng mapapangasawa mo. Huwag kang tumakbo rito para umiyak. Hindi kita matutulungan. Sa halip na maghabol ng babae, mas mabuti pang gugulin ang oras sa pagtatrabaho para kumita. At saka, bakit ko ibibigay ang pera sa isang taong walang kaugnayan sa dugo? Umalis ka na. Huwag kang manatili dito para paginis ako. Ako na lang ang pupunta roon para huminga. CJ, ingat kayo. Nakasuot ng kulay abo, parang isang matandang babae. Siya pala. Kasama niya ang pamilya para magpatingin sa ospital. Pero hindi ba't marunong siya ng traditional Chinese medicine? Lolo, ang mga resulta ng check-up ninyo, lahat ay normal. Mas healthy pa kayo kaysa sa akin. Ang ating ningning ay lumaki na. Ito ay mahigit 30,000 para sa pag-aaral at trabaho mo. Ako ang sisigot. Pero lolo, bawat buwan. Ilang libo lang ang sahod ninyo. CJ, kung gayon, ituring ninyo itong pamumuhunan sa akin. Sa loob ng 10 araw, gagawin kong 10 beses natataas ang balanse. Ako, naniniwala ako sa iyo. Basta't nandito ka, panatag ang loob ko. Bawat buwan, si Lolo, ilang libo lang ang sahod. Pero nakapag-ipon siya ng ganito karami para sa kanya. Talagang mahal na mahal siya ni Lolo. Pumunta tayo roon. Tito, sabi ni Dr. Lin, nakalalaso ng race 8 na yon. Dali, umakyat ka na. Ay, alam ko na. Mga kabataan, masyado kang walang muwang. Ilan ba ang mga babae na may naitutulong sa bansa at lipunan? Buntis siya, hirap na nga. At saka, hindi naman talaga balak magkaroon ng pangalawa. Anak na babae, ayos na yan. Walang lalaking anak, mawawala ang lahi. Ano ba ang ambag ng mga babae? Ang kakaiba talaga ng pag-iisip mo, parehong mangmang at sunod sa rin sa lalaki. Tingnan mo kung paano kita pagtatrabahuhin. Sa mundo, napakaraming pambihirang kababaihan. Kapag ganyan ang sinasabi mo, mukha kang ignorante. Ikaw, bilang babae, minamaliit mo pa ang sarili mong kasarian. At itinuturo mo pa sa anak mo. Nakakalungkot talaga. Wow! Hindi ka yata nakatapos ng high school. Kung magaling ka, magbanggit ka nga ng ilang babaeng kilala. Ning, huwag na lang tayong makialam. Umalis na tayo. Ayos lang yan, Lolo. Ang unang babaeng nag-dissect sa sinaunang medisina ng China, si Zhang Xiugu, 1,000 taon na mas maaga kaysa sa kanluran. Ang emperatrice na si Wu Zetian, nagpasimula ng Zhou Dynasty, si Marie Curie na nakadiscover ng radium. Marie Curie. Si Rosalind Franklin na nag-aral ng Rosalind Franklin. Ilan sa mga ito ang kilala mo? At saka, ang unang lihi game ay gawa ni Sophia. Sophia. Kilala ko yan. Ang galing-galing niya. Salamat sa papuri. Ako si Sophia. Ignorante. Anong panahon na, may nagsasabi pa ring mas mahina ang babae sa lalaki. Niloloko mo ako. Tara na. Anak, kailangan mong panoorin ang video na ito. Sino ang nagbigay ng race 8 na ito? Isa itong manggagamot na walang alam. Walang pakundangan sa buhay.
Ayon sa nagbigay ng race ATAT, ang tiyuhin ko ay may kihinhaw siyang at mahimatay sa loob ng 3 araw. Masyado lang mabigat ang init sa loob. Huwag kang maniwala sa mga manggagancho. Mabigat ang init sa loob. Kaya pala mainit ang ulo mo, tiyo. Ganito na lang. Uminom ka ng sopas na patola para pampalakas, pampababa ng init. Talagang manloloko pala ang babaeng iyon. Ang nasa likod ng Cheng Group, nalaman mo na ba? Tiyo, nag-iisip ka lang ng masyado. Wala talagang anumang dalubhasa. Sa opisina ni Marco Reyes. Sa opisina ni Marco Reyes, ang tanging pinapayagang pumasok ng malaya, dahil sinasabing swerte ito sa asawa, ay ang dati niyang asawa na si Sofia Garcia, pero isa lang siyang. Sa tingin ko, ikaw ang dapat kumain ng blueberry para pampalakas. Blueberry, pampalinaw ng mata. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba talaga napansin na iisa lang pala silang dalawa? Sino? Ang sinasabi mong manloloko, ang dating asawa ni Marco Reyes. Hindi kaya ikaw ang may problema sa pagkilala ng mukha, Tiyo? Paano nangyari yon? Si Sofia Garcia ay mahiyain at mapagpanggap. Ang babaeng ito ay nang ahas pang bigyan ka ng lason. Inaasam-asam ko ito. 3 araw ang lumipas. Kung makakahanap ka lang para sa akin, ng isang manugang na katulad niya, mag-aaral agad ako ng paglangoy. Kapag nahulog sa tubig ang manugang ko sa hinaharap, sagipin mo siya, ako na ang aahon mag-isa. Hindi ka yata nakapagtapos ng high school. Kung may kakayahan ka, magbanggit ka nga ng ilang babaeng kilala. Ang unang domestic, 3 i-game author, si Sofia Garcia. Kilala ko si Sofia Garcia. Ang galing-galing niya. Salamat sa papuri. Ako nga si Sofia Garcia. Si Ina Sofia na naman ito. Minsan, ang lason ay siya ring lunas. Chief Engineer Camila, 4 na taon na tayong magkasama sa laban. Talaga bang lilipat ka sa Cheng Group? Ako ang bahala sa pondo. Camila Reyes, huwag kang magsisi. Hindi ko pa alam kung magsisisi ako. Ngunit ikaw, Victor Santos, malapit ka nang maging isang asong ulol. Nakakasira sa atay ang pagiging mainitin ng ulo. Bakit pa kailangang makipag-away ni President Victor sa isang taong walang utang na loob? Matutulungan kitang makumpleto ang paggawa ng 3 i-game. Magsumite para sa Horizon Awards at ibagsak ang Cheng Group. Bakit mo ako tinutulungan? Una, may galit ako sa pamilya Cheng. Pangalawa, gusto kong yumaman. Sa wakas, nasabi ko na ang nasa puso ko. Ang sarap sa pakiramdam. HMP, kabataan. Diretsahan ka talaga. Pero, bakit ko kayang pagkakatiwalaan ka? President Victor, ano pa bang mayroon ka ngayon? Nakarapat dapat kong lokohin, palpitasyon, dahil sa pagde-develop ng 3 i-game, na napakatagal ang proseso, at hindi naman ganoon kaganda ang resulta. Walang gustong mag-invest, malapit ng mabangkarote. At ako, ang tanging pagkakataon mo. Nene, marunong ka ba talaga sa mga laro? Magpapakilala ako. Ako si Sofia Garcia, 20 taong gulang na ako. Medyo marunong din ako sa mga laro. Bigyan mo ako ng 15 minuto. Ipapakita ko sa iyo ang aking sinseridad. Bibigyan kita ng 15 minuto. Sino ba siya? May kakayahan ba talaga siya na buhayin ang kumpanya natin? Ano ang silbi ng pagiging maganda? Gagamitin ba ang mukha para mag-code? Sa tingin ko, si Jiwang ay desperado na at sumusubok ng kahit ano. Ang mga command niya ay hindi pangkaraniwan. 15 segundo na lang. Siyam, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
Ito ang aking sinseridad. Nako. Nung ibinigay ko sa'yo ang computer, hindi ko naman sinabi sa'yo ang password, di ba? Ibig sabihin, sa loob ng 15 minutong ito, na-unlock mo ang password ng computer, at na-bypass mo pa ang firewall ng kumpanya namin. Genius. Maligayang pagdating sa team. Maging maganda sana ang ating pakikipagtulungan. Kailangan kong matapos ang laro at maipalabas. Sa loob ng 1 buwan, at I submit para sa Skyward Awards. Walang problema, di ba? Tapusin sa loob ng 1 buwan, at mag-submit pa para sa Skyward Awards. Isa pa. Ang pinakamalaking problema ng kumpanya ninyo ay ang pondo, di ba? Oo. Medyo mahigpit ang pondo. 100 milyon. Sa loob ng 10 araw, aayusin ko para sa'yo ang 100 milyon. Sam 10. Pero, kailangan ko ang 50% shares ng Jidong. 15 minuto para gumawa ng maliit na laro. Tapusin sa loob ng 1 buwan ang 3A game, na hindi namin natapos sa loob ng 4 na taon. At magdadala pa ng 100 milyon? Kung hindi kaya, wag na. Marco, kailangan kong gamitin mo ang Aurora 4.0 para i-adapt ang Chinese color scheme. 2 linggo ang kailangan para i-rebuild ang algorithm. 28 araw na lang ang natitira sa inyo. Imposible. Yung bug na nag-crash ng DeepSea engine noon, yung vulnerability na yon, meron akong solusyon. Kapalit ng 3 araw na pag-a-adapt ninyo. Paano mo nakuha to? Bukas, alas 10 ng umaga. Kailangan ko ang demo ng flying level. Ang hasyan sa copyright sa pinakamataas na standard. Dinala ni Camila Reyes ang authorization ng lumang engine. Ang kapal ng mukha ng Cheng Group. Okay lang. Yung sa kanila, version 2.0. Yung sa atin, version 4.0. Marco Reyes. Hintayin mong matanggap ang divorce gift pack na regalo ko sa'yo. Mr. Chairman Reyes, kinukuha ng Jidong Games ang isang babaeng apelyidong Garcia. Sabi nila, kaya raw tapusin ang 3A project sa loob ng 1 buwan. Sino ba talaga? Apelyidong Garcia lang ang alam namin. Oo nga pala, Chairman Reyes. Ang dating asawa mo ba, apelyidong Garcia din? Kung si Sofia Garcia man yan, huwag kayong mag-alala. Isang taong hindi man lang nakapagtapos ng high school, isang walang kwenta, hindi yan makakagambala. Malapit nang mabangkarote ang Jidong Games. Kung biglang makikialam si Sofia Garcia, baka magbago ang acquisition plan. Victor Santos, meron ka pang konting pag-asa noon. Pero ngayon, wala ka ng kahit anumang pagkakataong bumawi. Isang honor student pa naman, naloko lang ng isang probinsyana. Bukas, Lunes na. Alam ko na, hindi magpapakita yung probinsyanang yan. Ang ganda ng babae. Tara na. Ano nang hinihintay mo? Bobo ba talaga to? Sofia, nag-ayos ka para mangakit sakin? Nandito ako para maghiwalay tayo. Hindi para maglinis ng basura. Halatang halata na mahal niya ako. Hindi lang nagpupuyat para tumingin ng kontrata at magrepaso ng plano, pati yung pagiging lambing at mahina niya sakin, parang asong nagmamakaawa sakin. Sa paningin ko, isa ka lang, isang katatawanan. Kapag nakuha ko na ang kontrata ng Shen Corp at ang Langit Award, kahit lumuhod ka pa sakin, wala na. Dahilan ng paghihiwalay. Nang babae siya, walang anak, walang problema sa ari-arian. Ang dalawang yon. Ako, ang magkakamit. Tito, tita, bakit kayo nandito? Itong mag-asawang baliw. Ilang taon nang hindi nakikipag-ugnayan kay Lolo. Ano na namang kalokohan ang gagawin nila? Ang tagal-tagal nating hindi nagkita, Sofia. Ay naku, talagang ang mayaman ang nakakapag-alaga ng tao. Tingnan mo, ang ganda na ng dating mo ngayon. Halika, umupo ka. Oy, Sofia, bakit wala ang asawa ng pamangkin ko? Dito pala sila pupunta. Hiwalay na kami. Hindi nga, nagbibiro ka ba? Malaking bagay ang diborsyo. Bakit hindi mo kami nakausap muna? Nang babae siya. Lalaki yan. Normal lang yan sa mayaman. Napakaswerte mo, dahil napangasawa mo ang isang Cheng. Tiete, ang lakas ng loob ng ganitong klaseng tao. Dong Sheng, ano ba ang pinagsasasabi mo? At ikaw, kung si Dong Sheng ang nambabae, ganito rin ba ang sasabihin mo?
Nako, Itay. Masyado kang knave. Ang hirap para sa ordinaryong tao na makapangasawa ng mayaman. Hindi naman mahirap. Sinasabi ko, hindi mahirap lampasan ang pamilya Cheng. Oo nga pala, Itay. Bakit mo kami tinawag ngayon? Yung apartment sa school district na tinitirhan ninyo, ilipat ang residency ni Sofia doon para madali sa kanyang pag-aaral. Ano ang ibig mong sabihin? Bakit isang dayuhan ang ililipat na residency sa bahay namin? Hindi dayuhan si Sofia, siya. May dugong Cheng ba siya? Hindi naman basurahan ang bahay namin. Sino ang tinatawag mong basura? Dongsheng. Ikaw naman ang magsalita. Itay, sa bahay namin, si Supang ang masusunod. Kayong dalawang walang utang na loob. Yung apartment na yon, iyon ang regalo ng Lolo Cheng kay Sofia. Talagang walang utang na loob ka. Matanda ka na. Anong karapatan mo na manakit sa asawa ko? Su Fangqi, Utang mo yan sa amin. Tatanungin kita ulit. Tutulong ka ba o hindi? Alam mo naman, Itay, nakatira na ako sa pamilya ni Sufang. Ako ay, isa na akong si He Dongsheng pala. Puputulan ko ang relasyon natin. Mabuti naman. Kung ay cut off mo kami, masaya kami. kayong. Magsisisi kayo. Kung ay cut off ang mga mahihirap na kamag-anak, mas lalo kaming matutuwa. Paano kami magsisisi? Katawa-tawa. Kung ganun. Yes, sa wakas, makakalaya na ako. Sa biyanan kong ito. Pirmahan na natin ito. Hindi ko inaasahan. Nag-alaga ako ng 2 ahas. Pero mas mabuti na ngayon ko lang nalaman. Ayos lang. Anak niya naman talaga. Normal lang na mahirapan siyang bitawan. Pag-usapan natin ang mas magaan na paksa, Lolo. Lolo, ano sa tingin ninyo ang lagay nitong lupa natin? Maganda ito. Kahit mamatay ako. Hindi ko iiwan ang lupang ito. Pagkatapos noon, bibilhin natin ang lupang ito. Magpapatayo tayo ng sariling bahay. Kukuha tayo ng 2 katulong. Sa 1 taon kong pagtira sa pamilya Cheng, marami akong natutunan. Pagkatapos nito, magpapahinga na lang kayo at mag-enjoy. Lola, kasalanan ko, nagsalita ako ng labis. Tiyak naman loloko lang yung babae. 3 araw na ngayon. Paano kung talagang himatayin siya? Anong gagawin natin? Wala namang mangyayari sa tiyuhin ko, di ba? Gabriel. Ang tiyuhin mo talaga, hindi kaya siya magkakaproblema. Huwag kayong mag-alala, Lola. Tatawagan ko siya. Bilisin mo. Walang sumasagot. Tiyak na himatay siya. Tumawag ka ng ambulansya. Sige, Lola. Nanay. Gabriel. Anong ginagawa ninyo rito? Anak, Rafael, di mo kinain yung gamot sa puso na nireseta ni Dr. Lin? Mamaya na. hindi ba't? Hindi pa naman 9:00. Tumigil ka nga. Kumain ka muna. Kain tayo, Nay. Nakakainip naman ang maghintay ng walang ginagawa. Hawakan mo. Ikaw na ang magbuhos. Rafael, ikaw, wala talaga? Ngayon ka pa nag-alala sa akin. Totoo ba? Malalaman din natin mamaya. Alas 9 na, tapos na ang krisis. Sabi ko na nga ba, wala mangyayari sa'yo. Talagang manloloko pala yung babae. Rafael. Tumawag ka ng ambulansya. Doktor. Ito si Ginoong Rafael, malubhang pagkaubos ng enerhiya, huli na ang pagdala sa kanya. Malubha ang pinsala sa baga. Totoo nga ang sinabi niya. Tawagan agad ang batang yun. Kaya niyang iligtas siya. Sige.
Ano na? Walang sumasagot. Tawagan mo ulit. Yung batang babae, nakontak na ba? Ni hindi man lang sinagot ang tawag. Si Rafael. Kung may mangyari sa kanya. Ang aming pamilya. Ginoong Shen. Dito siya sa kwartong ito. Ikaw, Ang pangarap kong manugang. Bawat sandaling maaksaya. Dapat na tayong magtungo sa paggamot. Ginang, hindi ba masyadong bata si Miss Jiang? Si Antonio nga ay matanda na. Ngunit hindi naman matalino. Ni hindi niya maipagkaiba ang sobrang init sa katawan at ang pagkaubos ng enerhiya. Tama ka. Miss Jiang. Kumusta na ang anak ko? May paraan ka para iligtas siya, di ba? Hindi naman ganun kalala ang kanyang kalagayan. Walang nasaktang internal na organo. Kapag naipasok ang mga karayom, sa tamang oras, magigising siya. Karayom, acupuncture, at majay gising. Paano naging ganon ka-simple sa kanyang pananalita? Batang babae. May lisensya ka ba sa paggamot? Acupuncture. Magaling magpanggap. Ipapaalala ko lang, ang paggamot ng walang lisensya ay krimen. Umalis ka na habang ang ospital namin hindi pa nagre-report sa pulis para makalayo ka at hindi ka mapahiya. Lisensya sa paggamot. Lisensya sa parmasya. Lisensya sa tradisyonal na medisina. Kinilala ng China sa nakaraang buhay dahil interesado ako sa kultura ng China. Isa ang tradisyonal na medisina sa mga quest na ginawa ko. Sige, kahit na may lisensya ka. Ako na isang doktor mula sa Amerika. Hindi ako nag-ooperahan ng walang ECMO. Ikaw diretso kagad sa acupuncture? Pinapayuhan kita, huwag mong ipagmalaki ang sarili mo. Sa panandaliang tagumpay at ipagsapalaran ng buhay ng iba. Dr. Xu, di ba? HMM. Sa anong paraan mo nasabi na hindi ako magaling na doktor? At ipinagsasapalaran ko ang buhay ng iba? Ako. Ang aking edad at itsura. Ako. Ibalik mo ang aking mga lisensya. Aminado ako. Bata at maganda nga ako. Ngunit bilang isang edukadong overseas returnee, dapat alam mo ang kasabihan. Likas na talino. Di ba? Ang tunay na mahusay na tao ay kinikilala ang galing ng iba, hindi puro paninira at inggit. Inggit. Ako. Ako ay isang doktor mula sa Amerika. Doktor ha. Naiinggit ako sa'yo. Naiinggit. Dr. Shu. Laging may mas magaling pa, ang taong hindi mo kayang iligtas. Hindi rin kaya ni Miss Jiang. Kung ganun, hayaan mong magsalita ako. Kung kayang gisingin ni Miss Jiang, si Ginoong Shen sa lalong madaling panahon, tatalikuran ko ang apelidong Shu. Ako ay magiging Jiang at magiging anak ko siya. Tatalikuran ang Xu at magiging Jiang. HMM. Malaki ang pustahan. Sigurado ka. Ako si Shu, isang salita ko, isang pangako. CJ. Kung gayon, maghanda kang magpalit ng apelyido. Kailangan ko ng isang sterile room. Walang dapat ibang tao sa loob. Habang nagsusurot ako. Ang mukha niya. Ang gwapo pala. Bihira lang makakita ng ganito. Sa ilang araw ko lang dito, 3 beses ko na siya nakita. Kitang-kita ang mga muscles niya. Halatang sanay sa pagsasanay. Pero, ano kaya ang pinagdaanan niya? Bakit ang daming sugat sa katawan niya? Golden Needle Acupuncture. Mahigit 3,000 taon na ang tradisyon nito. Isang karayom para sa yin, isang karayom para sa yang. Muling bubuhayin ang laman. Kapag lumabas ang gintong karayom, buhay ay babalik. Nasaan ako?
Sofia. Sofia. MS, Jang. Kumusta na ang tiyuhin ko? Sa mukha pa lang ni MS, Jang. Mukhang, Ayos na siya. hindi. Ang galing talaga. Hindi ako nagkamali sa napili kong manliligaw kong perpekto. Mukhang hindi pa rin naniniwala si Iketsu. Parang naglalaro lang ako. Pasok na tayo. Anak, satisfied ka ba sa nakikita mo? Anong sinasabi mo? Hindi mo ba sinabing gising na siya? Anong nangyayari? Ah, Panoorin mong mabuti. Mabait na anak. nagpapanggap ka? Tiyo, gising ka na. Anak. Anak. Salamat talaga kay MS, Jang. Hindi pala panaginip ang nangyari kanina. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ako si Rafael. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Hindi na kailangan. Huwag mo nang isipin ang utang na loob. Iba ang presyo nun. Sa susunod na 2 linggo, kailangan mong uminom ng gamot na halaman ng tuloy-tuloy para kumapit ng maayos ang gamot. Anak. Nakasalalay dito ang buhay mo. Kahit na ayaw mo sa gamot na ito, kailangan mong. CJ. Ngayon, ako ay susunod ng maigi sa payo ng doktor. Nanay, bayaran mo ang konsultasyon niya. Sige. Itong dalagang ito, nakakontrol nga talaga si Rafael. Kung maayos niya ang katawan nito, at papayag na magpakasal, mas maganda. Salamat. Nanay, Iniingatan mo na agad. Rafael, sa tingin ko mahuhulog ka na nito. Ginang, Jang. Baka hindi mo pa alam. Ang anak kong lalaki, ang Mendoza Group, ang namumuno, si Rafael Mendoza, napakahalaga ng kanyang katayuan, at ang kanyang kalusugan ay may kinalaman sa kalagayang pang-ekonomiya ng Hua. Ngayon, kitang-kita naman ang galing mo sa medisina. Nais kong kuhanin ka bilang kanyang personal na doktor. Pakitutukan mo siya. Ginang, Jang, kung papayag ka sa hiling ko, ang kondisyon. Ikaw ang magsasabi. inay, Yung lupain sa bahay ng lolo na nahanap ko noon. Nasa kamay ng Shen Group. Sabi ng lolo, kahit mamatay, dito siya titira. Ang gusto ko ay yung lupa sa Hilagang Suburb, yung gagawing resort. Batang babae. Malaki ang hinihingi mo ah. Sige. Payag ako. May lakas ng loob ka. Gusto ko yan. Deal. Wala kang sasabihin, di ba? Wala siyang sasabihin. Talagang ang babaeng gusto kong maging manugang. Ang makakapagpigil sa anak ko. Hauti yan. Samahan mo si Ginang. Jang palabas. Ah, sige. Jiang Jiming. Bumaba ka nga at bigyan ng daan ang iyong ama. Ginang, Jiang, binabati kita. Sa murang edad, may malaki ka ng anak. Tuloy po. Anak. Utang na loob sa pagligtas ng buhay. Magpakasal ka na sa kanya. paghihiganti yan. Hindi pagtanaw ng utang na loob. Kung hindi lang ako kakagaling sa bingit ng kamatayan, talagang sasampalin kita ng malakas. Hindi ako magpapagulo ng mga plano ko para sa kahit na sino. Kompleto na ang transaksyon ng titulo ng lupa. Ang buhay ni Ginoong Shen. Ang katumbas ng lupang ito. Sa loob ng ilang araw, magagawa ko itong maging 1 bilyong pisong investment portfolio. Magandang araw po, sir. Sir, sabi pa niya, tutulungan niyang punan ang kakulangan sa pondo. Ang tagal na nang nakalipas. Yung pondo, ang tinatawagan ninyo ay pansamantalang hindi maabot. Ang tinatawagan ninyo ay pansamantalang hindi maabot. Si Sofia, baka dala-dala ang data, ay tumakas na.
Hoy, Linda, sabi ko na, ako na ang bahala sa pondo. Ano? Sir, wag po kayong masyadong malungkot. Alam ko na. Hindi man loloko si Sofia. Hala! 4, 9 na digit. 100 milyon. May kutob ako. Ngayong taon, si Sofia, ay tiyak na pamumunuan tayo ng Jidong. Para makuha ang Kangpyong Award. Makabago ang proposal ng Chengxi, pwede nating ibigay sa kanila ang pagkakataong makipagtulungan. Ang gamot mo para ngayon. Tapos na ang meeting. Ano na ang lagay ng Jidong? Balita ko, may isang babaeng may apelyidong Sofia ang sumali, pero hindi alam ang eksaktong detalye. Si Sophia. Ikaw ba yan? Kung ikaw nga talaga siya, sa ugali mo, tiyak na maghihiganti ka sa diborsyong ito. At magdudulot ng matinding pinsala sa Chengxi. Si Marco Reyes ay magsisisi sa lalong madaling panahon. Huwag muna tayong magmadaling magpasya sa partner. Tito, 1 taon ka nang hindi nagpo-post sa feed. Bakit 2 ang pinost mo nitong huli? Bakit? May nililigawan ka ba? Tito. Dugo. Tatawagan ba natin si Tata Jang? Nainom na. Ay, Kumusta ang pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw? mas mabuti na. May kaunting dugo lang sa pag-ubo ko ngayon. Humiga ka, hubarin mo ang iyong damit. CJ, Ano ang gagawin ni Tata Jang? Opisina ito, Ang galing maglaro. si Air Jayang ang nandito. Pumunta ka at tingnan mo kung ano na ang kalagayan ng paghahanda para sa bidding. Sige. Boss, samantalahin mo ang pagkakataon. Magpakita ka ng magandang asal. Mas maganda na ang kutis mo. Ay, Relax ka lang. Alisin mo ang kamay mo. Direktor Cheng, nabalitaan ko na sa pulong ng Shen Group, hindi pa natitiyak ang partner. mukhang may kailangan akong gawin. Kahit mahirapan sa maliliit na demonyo o harapin ang hari ng impyerno, laging tama ang maghanda ng maraming pera. Ihanda ang sasakyan. Pumunta tayo sa Shen Group. Ang proposal ng Cheng Group, may tulong ba ng dating asawa niya? Siguro nga. Balita ko, swerte sa asawa ang dating asawa niya. Alam mong hindi ito ang tinutukoy ko, ang bagong dating na big boss na Jiang sa Jidong. May kinalaman ba sa'yo? Hindi ito ang dapat pag-usapan. Ni Ginoong Shen, bilang isang pasyente. Ano sa palagay mo? Sandali lang. Ginoong Shen, maganda ang pundasyon ng katawan mo. Mabilis ang paggaling, normal ang pulso. Pero mataas ang heart rate, dapat hindi ganoon. Senyor Shen Jiu, nandito po ba kayo?
Ang boses na ito. Si Marco Reyes. Huwag mo akong papansinin. Wala bang disiplina? Aalis na ako. Sino ka? Yun, ginoong yun. Salamat sa'yo, Inas Jiang. Gusto mo ng tubig? Magtimpla ba ako para sa'yo? Hindi na, may dala ako. Coke pa rin talaga. Chairman Marco. Ano ba ang ibig mong sabihin? Ano ba ang tingin mo sa Mendoza Group? Ano ba ang tingin mo kay Ginoong Rafael? Nakaka-disappoint ka talaga. Ang galing talaga ni MS Jiang. Hindi siya basta-basta. Ang bidding para sa proyekto ni Marco. Bukas na ang deadline. Sa tingin mo ba, dapat ko pa bang bigyan ng pagkakataon si Marco? Mas maganda ang proposal ng Jido. Basura. Dapat lang itapon sa basurahan. Pinaganda ko ang reseta. Ito na ang sundin mo. CJ, Ito ang dahilan kung bakit ka nagdugo. Huwag ka nang uminom ng iced americano. Hindi ito maganda sa reseta. Parang kapag ininom mo ang coke kasabay ng cephalosporin. Ganoon din ang nangyayari. Maaga pa naman. Mauna na ako. MS Jiang. Mula ngayon, tawagin mo na lang akong Rafael. Ginang. Hindi na dapat magpatuloy si Sir sa pagpapalakas ng katawan. Kung magpapatuloy pa siya, kasabay ng pag-iwas sa pakikipagtalik, masyadong magiging mahigpit ang katawan niya. Papalakasin, para aapuyin siya. Hindi ako naniniwala na makakapagpigil siyang humanap ng babae. Nanay talaga, ganito na lang kabalisang mag-asawa siya. Sophia, sinusundan-sundan mo ako hanggang dito sa Shens. Ayaw talagang tumigil. Bakit nandito pa siya? Ha? Shens ba ang pag-aari ng pamilya mo? Hindi ako truck ng basura para habulin at linisin ang basura. Hinampas mo ako. Ikaw ang may kasalanan. Marco, dahil ikaw mismo ang sumalpok sa baril. Huwag kang magalit kung aayusin kita. Direktor Wang, ang bidding ng Shens, kasali rin ang Jidong. Bago mag-ikalima ng hapon bukas, ibibigay ko sa iyo ang proposal. Basura, dapat lang itapon sa basurahan. Gao. Bumili ka ng ilang kahon ng coke at ilagay mo sa opisina ko. Maglagay ka rin sa kotse. Marunong sa negosyo, marunong maglaro. Gusto ko ang lupain sa Hilagang Suburb, yung load para sa resort. Ang Heartbeat ay may mas magandang plano. Marunong ng medisina, marunong makipag-away. Ilang mukha pa ba ang meron ka? Ang hindi ko alam. Natalo na naman. Isang round. CJ, Ulit. Matagal na akong hindi natalo. Nakakainis. ayoko nang maglaro. Huwag kang aalis. Isa pa. Tatlong beses kitang tinalo gamit ang isang karakter. Matatalo ka lang ulit. MS Jiang. Rafael. Dito ka talaga pumunta para hanapin ako. Pumunta ako para tingnan. Ang lupang ibinigay sa iyo ng nanay ko. Gaano kalaki ang nawala sa Shen Corporation? Ang potensyal na kita. Nakakainis na pride ng mga lalaki. Ayaw aminin, isang load, kapalit ng buhay ni Ginoong Shen. Sulit na deal. Ikaw naman? Nandito ka pa rin sa labas sa ganitong oras. Sa pagkakaalam ko, ang bidding proposal ng Heartbeat hindi pa isinusumite. Rafael. Alam mo ba? Ang sarap ng last second kill.
Inaasahan ko ang laro ng Heartbeat. Gamitin ang ultimate skill. Unang combo move pa lang iyan. Bukas na ang deadline para sa bidding ng Shen Corporation. Ano ang ginagawa ng Heartbeat? Base sa balita na nakuha ko. Wala pa. Mukhang sumuko na sila. Ang kontrata sa pakikipagtulungan sa Shen Corporation ay siguradong mapupunta sa Chen Group. Sabihin mo sa ER Department na magpalabas ng balita sa mga reporter. Pumunta sa Shen Corporation bukas para hintayin ang resulta. Nakuha. Jijang, yung bukas na bidding. Sasama ka ba? Gusto kong makita ng personal na mapahiya si Marco. Ngayong hapon na ang bidding. Tanghali magsasara ang submission. Yung proposal ng Jidong, ano na ang kalagayan? Papagbilisan ko si Jigaw. Tito, ayon kay Jigaw, yung proposal ng Jidong Games, kaka-receive lang namin, naipadala na po sa inyo. Sa huling sandali, nagpadala ang Jidong ng proposal. Maganda kaya yon? Ang Cheng Group. Napakaganda ng kinabukasan. Ji Cheng. Napakatalino at matagumpay. Tuso at hamak. Malapit nang mabangkarote ang kumpanya nyo. Kaya naninira. Kayo, Tama po si Gi Cheng. Ang negosyo ay parang digmaan. Galing ang magsasalita. Kung ganyan kayo katiwala sa Cheng Group, baka kayo pa ang malagot. Sophia, anong ginagawa mo rito? Ipakikilala ko sa inyo, ang aking dating asawa. bakit mo ako tinutulungan? Una, may galit ako sa pamilya Reyes. Gusto kong yumaman. Ang pagbangon ng Reyes Group ay dahil kay MS, Sofia, di ba? Ngayon, tapos na ang hirap, itinapon mo na siya, at itinatwa mo pa ang kanyang kontribusyon. Siya, isang probinsyana na di man lang nakapagtapos ng high school. Bukod sa swerte sa asawa, pwedeng maging maskot lang. Anong kakayahan meron siya para iligtas ang Reyes Group? Makaluma. Makitid ang utak. Mapanira. Marco, kung ganyan ang tingin mo sa akin, sige, tayaan natin kung sino ang makakuha ng kontrata kung ikaw ang matalo. Ibigay mo sa akin ang 20% ng share sa Reyes Group kung ako ang matalo. Hindi na kita gagambalain habang buhay. 20%. Panaginip lang yan. Sa isang taon kong pakikisama sa'yo, dahil sa akin umangat ang Reyes Group. Umalis ako ng walang dala. Di ba karapat-dapat ang 20%? Umalis ng walang dala. Swerte nga sa asawa, eh. Oo nga, ilang beses tumaas ang assets ng Reyes Group. Dumating na si Mr. Shen. Nandito na po si Ginoong Shen. Ikaw na ang mag-announce ng resulta. Hindi na ako lalabas. Mga ginang at ginoo, tayo magsilbing tahimik. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Gabriel Lim mula sa Shen Group. Gabriel Lim. Ako ang mag-a-announce ng resulta ng bidding na ito. Ang nanalong kumpanya ay... Ang nanalong kumpanya, talagang ang chain group namin. Sophia, ikaw lang, hindi man lang nakapagtapos ng high school na probinsyana. Anong laban mo sa akin? Talo ka, tanggapin mo. Hindi pa naman na-announce ni E. Gabriel ang resulta. Ganyan ka ba kumpiyansa, E. Cheng? Hindi ka ba nahihiyang mapahiya? Alam ng lahat ng nandito na si Ginoong Shen ay nakikipag-usap sa aming si A. Cheng. Ilang araw ng trending yon. G. Gabriel, huwag na po kayong magpatali. I-announce na po ninyo. Ang proposal ng Heartbeat ay may FAE elements. Mas may market value kaysa sa kay Cheng. Ang makakapagpasigla sa Cheng Group. Siya rin ang makakapagpabuhay sa Heartbeat. Ang nanalong kumpanya ay Heartbeat Games. Nagbibiro ka ba? Heartbeat Games, hindi ba't bangkarote na yon? Hindi po ako nagbibiro. Heartbeat Games. Ang 20% na shares. Ihanda mo.
Kaya, inaanyayahan ko po ang representative ng Heartbeat Games na sumama sa akin para pirmahan ang kontrata. Ikaw ba ang taong nasa likod ng Jidong? Ang misteryosong shareholder ng Jidong ay si Sofia, ang tatay ni Sofia. Talagang hindi mo napansin na silang dalawa ay isang tao lang? Akala ko, Tito, nakilala mo na siya noon pa. May gusto ka pala sa kanya. Boss Cheng, paano ang pakiramdam? Sa pakikipagtulungan sa Shen Group, Boss Cheng. Boss Cheng, bakit hindi ka nagsasalita? Dahil ba sa pakikipagtulungan? Sa Shen Group, masyado kang nasa sabik. Ang Cheng Group ay natalo ng Jidong. Marco, simula pa lang ito. Sophia. Sino yung magandang yun? Hindi niya alam na ang elevator na ito ay para lang kay Ginoong Gio. Pero siya, hindi pinalayas ni Ginoong Giyu. Binigyan pa siya ng lugar. Oo nga. Sandali. Noong unang pagkikita namin, parang isang malaking rebulto siya. Madalas, hindi ko inakala na si Ginoong Ju ay magbibigay ng daan ngayon. Uwi ka na. Bakit mo na itanong? Hindi naman siguro dahil magkasabay tayo ng daan. Isasabay kita. Sinadya mo pa akong ihatid sa bahay. Binabati kita sa iyong tagumpay. Nakuha mo ang pagkakataon para sa kolaborasyon ngayon. Nagpapalit ka ng paksa. Mukhang tama ang hula ko. Madaling hulaan ang iniisip ng isang boss na si. Madali lang pala. Matalas lang talaga ang mata ng Shen Corporation. Ang lalaki. Hindi mo na mapigilan ang ngiti. Nagkukunwari ka pa. Ano kaya kung maglaro tayo, 2 round ng laro? CJ. Si Ginoong Ninth, bigla na lang. Nagkaroon ng pagnanais na manalo. Kaya pala kahit anong gawin niya, matagumpay siya. Tingnan mo ang ekspresyon niya. Baka naman magtampo na naman yan. Sige na nga. Masaya ako ngayon. Aalukin kita ng ilang salita ng pag-aliw. Ang bilis mo ngang mag-improve ngayon. Sakto lang. Isa pang round. Ay. Bakit ba ang tigas ng ulo nito? 0.5 segundo ang pagitan ng iyong combos. May delay ang iyong ultimate skill. Matatalo ka pa rin kahit mag-ulit tayo. Paano kita matatalo? Wow, bihira lang to you. Ang dakilang si Ginoong Nint ng Hua, nagpakababa para magtanong sa akin kung paano maglaro. Ang fighting game, nakadepende sa prediction at pag-intindi. Kasama na ang iyong paggamit ng controls. Kaya mong sabayan ang bilis ng pag-iisip mo. Teka, nanalo ako. Pangako mo, bibigyan mo ako ng isang kondisyon. Ang taas ng kumpiyansa mo, CJ. Nakakainip. Ang tagal mo sa loob. Ilang round lang ng laro ang natalo mo. Ganon na ba yon? Akala ko umuwi ka na. Ang pagkaipit ng damdamin, madaling magdulot ng stagnation sa atay. Hindi makakatulong sa paggaling mo. Halika, dadalhin kita kumain ng midnight snack. Puro gulay lang pala. Nagtitipid ka pa para sa akin. Ang bait mo naman. Maganda raw ang talaba nila dito. 10 nga. May zinc ang talaba, para lumakas siya. CJ, ikaw ang bahala. Ito na lang. Boss.
₱3 ang isang tusok ng kabute. Profit margin, 12% mas mababa kaysa sa Shens. Sakto lang ang anghang. Tamang-tama ang texture. Mataas ang kalidad kahit hindi standardized ang production. Ayos. Talagang financial tycoon ka. Kahit kumakain ka ng barbecue, iniisip mo pa rin ang kita. Huwag kang gagalaw. Ano nang meron? May nakasabit sa buhok mo. Anong klaseng alak ito? Ang tapang naman ito. Huwag mo itong inumin. Nagte-take ka pa ng gamot. Alak na hinaluan ng tubig. Anong masarap dito? Ang lupang ito. Para sa lolo mo ba ito? Siya ang nagbigay ng pangalan ko. Mahal na mahal ka ng lolo mo. Isa akong ulila. Sa tabi ng ilog sa harapan. Doon ako iniwan. Si Lolo ang nakapulot sa akin. At siya ang nagpalaki sa akin. Pasensya na. Hindi ko alam. Okay lang. Sa nakaraang buhay. Sa orphanage ako lumaki. Pero sa buhay na ito, may lolo ako. Masaya ako. At kontento na ako. Kaya nga, kailangan kong magsikap para kumita. Dahil hindi ko napapayagan. Naapihin pa si Lolo. Ikaw, Rafael. Rafael. Para saan ba ang pagtatrabaho mo? Bakit pa ako magtatrabaho? Para gastusin sa isang taong walang kaugnayan sa dugo. Ano ang silbi ng pera kung itatago mo lang? Pagkamatay mo, wala man lang mag-aalay ng mansana sa iyo. Ano ang silbi? Parang ang pera. Hindi nga talaga gaanong importante. Ikaw naman. Paano isinusulat ang pangalan mo sa tradisyonal na karakter? Ito, hawak na agad. Sabi nila, ang pangalan ang pinakamaikling orasyon. Kaya pala laging mabigat ang loob mo. Kung hindi mo sasabihin, akala ko 40 taon ka na. 10 taon lang ang pagitan natin. Hindi naman kalakihan. Yung, malapit nang i-launch ang Cheng's game. Hindi ko alam kung paano naghahanda. Ang Jidong. Tiyak na hindi mabibigo si Ginoong Shen. Dahil sa larong ito, marami kaming isinama na mga elemento ng di-material na kultura, tulad ng mga detalye sa Chinese painting at calligraphy. Sa tingin ko, ang pinakamahalaga sa isang laro ay hindi ang huling laban sa boss, kundi ang mga detalye, ang kwento, at ang mismong teksto. Gusto kong sa pamamagitan ng bawat isa ng aming intensyon ay maramdaman ng mga manlalaro ang ganda ng bawat sandali. Sabi sa'yo hindi ka pwedeng uminom. Hindi na tayo magmamaneho pa uwi mamaya. Boss, bayad po. Miss Jiang, Aysan, kailan ang susunod mong follow-up check-up? Rafael. Sa mga susunod na araw, medyo magiging abala ako. Inumin mo ng maayos ang gamot mo. Huwag mo akong bigyan ng problema, ha? CJ, Pero, kung may nararamdaman kang kakaiba, sabihin mo agad sa akin, ha? ay, Kapag may oras ako, hahanapin kita para sa follow-up check-up. hintayin ko ang balita mo. Kailangan kong maghintay hanggang matapos ka. Tito. Tito.
Malapit nang malunod sa sobrang tubig yung puno ng swerte mo. Mukhang may binata kang problema, ah. Sabihin mo kay Assistant Gao. Nadalhin dito ang gamot ko para ngayon. Ano? Ako'y kusang iinom ng gamot, tama ba ang naririnig ko? Mukhang magkakagulo na sa lungsod, ah. Masarap ito. Lolo Zhao, dumating na po kayo. Lolo, bakasyon po ba kayo? Ngayon? Ningning. Nag-resign na ako. Ano nang resign? Ning-ning, naapi ang lolo mo. Sino ang nang-api sa lolo ko? Si Director Zhang yon. Si Director Zhang. Okay lang sana akong tanggalin sa trabaho, pero pinapahid pa niya ng dumi ng aso sa lolo mo. Sinasadya niyang hamakin ang tao. Lao Jo. Palaging pinoprotektahan ako ng lolo ko. Hindi niya ako hinayaang magdusa kahit kailan. Pero ngayon, inaapi siya sa trabaho ng ganito. At hindi ko alam, hindi ko siya naprotektahan. Hindi ganoon. Kalalayon gaya ng sinabi ni Lao Jo. Lolo, ano ang buong pangalan ng kumpanya ninyo? Kahit bata pa ang batang ito, kapag nagalit, ang lakas ng dating niya, nakakakilabot. Nakakatakot talaga. Double Excellence Property Management Co. Lade. Nasa cleaning department kami. Mag-usap muna kayong dalawa. Mag-aaral muna ako sa loob. Zhang, ang lakas ng loob mong apihin ang lolo ko. Maghanda kang matanggal sa trabaho. Tumigil ka. Jiang Fuhai. Huwag mong isipin na dahil may malaking boss na darating para mag-inspeksyon, ay makakakuha ka na ng pagkakataon para makabalik sa trabaho. Anong hinihintay mo? Paalisin mo na sila. Si MS Jiang ay narito para tumulong sa investigasyon tungkol sa reklamo ng empleyado. Kailangan mong makipagtulungan. Ikaw, maghintay ka lang. Bukas, tatanggalin na kita. Director Zhang, bago ka kumilos, makinig ka muna sa recording na ito. Tapos tingnan natin kung karapat-dapat ka pa. Kung hindi mo malinis, umalis ka na. Dapat lang yan ang trabaho mo. Matapang talaga si Director Zhang palagi. At si Lao Jiang naman, talagang inosente. Director Zhang, ang pagtutulakan ay pisikal na away. Ang panlalait sa empleyado ay workplace bullying. Itong dalawang recording na ipadala ko na sa Human Resources Department ng Head Office bago pa dumating ang Big Boss para mag-inspeksyon. Gusto mo ba talaga na lumaki pa ang isyong ito? Bakit mo ako ni-record ng patago? Anong tinititigan mo? Kahit gaano kalaki ang mga mata mo, apo ka lang ng isang janitor. Ano na problema kung apo ako ng janitor? May problema ba? Dalawang bagay ang dapat mong malaman. Tandaan mo. Una, regular na empleyado ng property management ang lolo ko. Regular na empleyado. Ikaw, hindi ka nagpipirma ng kontrata. Hindi ka nagbabayad ng ISIS. Nilabag mo na ang labor contract law. Pangalawa, inaatas ako ng head office na humawak sa mga lumabag sa patakaran. Kaya may dalawa kang pagpipilian. Ang una, kusa kang mag-resign. Ang pangalawa, hintayin mong matanggal ka. Pumili ka. Ano? Paano nangyari yun? MS Jiang, nagkakamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako ngayon. Hindi ako ang dapat mong hingan ang tawad. Lao Jiang, hindi. Mr. Jiang, nagkakamali ako. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Nagkakamali ako. Ang dapat mong ikahiya ay hindi ako at hindi rin ang lolo ko, kundi ang sarili mong pag-ugali. Sana sa susunod, bago mo apihin ang iba, isipin mo muna kung sang-ayon ba ang labor law. Lao Jiang, ang apo mo ay napakagaling talaga. MS Jiang, may problema. Kinopya ng 3A game ng Chengs ang PR plan natin. Ang PR plan natin, inanunsyo na si Academy Kian Chenyin bilang endorser at inilunsad ng maaga. Ang mga promotional materials natin, nasa kalahati na ng gawa. Ito, abot pa kaya tayo? Huwag kang magpanik. Kaya kong ayusin ito. Ako ang bahala. Sir Wang, gumawa ako ng 2 trailer video para sa laro at naipasa ko na sa email mo.
Ngayon, tawagan mo ang assistant ni Academician Chen. At ipakita mo sa kanila. Sabihin mo sa kanila, ang Cheng Group ay gusto lang ng titulo bilang Cultural Heritage Endorser. Pero kami, talagang kayang gawin ang Chinese paintings ni Academician Chen na maging playable character at makapasok sa milyon-milyong screen. Iba yon. Salamat, Lolo. Kaya ko naman to. Ningning. Pagod na pagod ka na sa mga nakaraang araw. Kumain ka ng marami. Kain na. Abala kasi ako sa laro nitong mga nakaraan. Kaya nag-alala ka, Lolo. Di ko nga napansin na ganoon nakagusot ang damit at pantalon niya. Ang laro ng Cheng Group, maaga ang launch next week. May reaksyon ba ang Jidong? Di ko alam. Di mo alam? Bakit ka nakatayo lang dyan? Di mo alam, magtanong ka. Sige. Ang tito ko nitong mga araw, lalong mainit ang ulo. Baka hindi na epektibo ang Chinese medicine niya. Kailan kaya matatapos? Si Daddy Jiang. Abala pa ba si Ines Jiang nitong mga huli? May oras ba siya bukas para sa follow-up check-up? Para kanino to? Boyfriend. May oras siyang bumili ng damit para sa lalaki. Pero wala siyang oras para sa ating usapan. Rafael. Umalis na siya. Ma, nagbibigay ka ba ng damit sa ibang kasarian? Siyempre naman. Ang mga damit mo at ng tatay mo, hindi ba't ako ang bumili? Bakit mo na itanong yun? Nagtatanong lang. Oo nga pala. Kamusta ka na? Nakakausap mo pa ba si MS, Jiang? Wala. Rafael. Kung pagod ka na, umakyat ka na, at kunin mo yung mga damit na in-order ko, para maiuwi na natin. Mag-iikot muna ako rito mag-isa. Ang swerte naman, nandito rin siya. MS, Jiang, habang tumatagal, mas lalo kitang nagugustuhan, kaya sa susunod, pwede ba kitang tawaging Ningning? Pwede mo rin akong tawaging Ma. Ma, gusto yata nitong matandang babae na maging inaanak ko siya. Mas matalino pa ito kaysa sa pamilya Cheng. Hindi. Huwag masyadong magmadali. Paano kung matakot yung magiging manugang kong pangarap ko at tumakbo palayo? Tawagin mo na lang akong tita. CJ, Tita Shen. Sa totoo lang, kasama ko ngayon si Rafael, kasama ko siya. Pinakuha ko siya ng in-order ko. Ikaw, payag ka bang tawagin ko siya para magsama-sama tayong kumain? Bahala na ang host. Ma. And Miss Jiang. Rafael, umupo ka rito. CJ. Pogi. Ang tagal nating hindi nagkita. Ang tagal nating hindi nagkita. Silang dalawa. Magkasundo. Hoy. Bakit ka nakatitig sa akin? Mainit ang ulo mo. Gusto mo bang baguhin ko ang reseta? Ang tanga-tanga mo. Maghanap ako ng pagkakataon para ipadala siya sa Africa para magsanay. Ang tanga nitong batang ito, sa wakas, mukha na siyang totoong binata. Rafael. Pagkatapos kumain, ihatid mo si MS, Jiang. Si Gabriel ang maghahatid sa akin. CJ. Ika-6 na piraso na ito. Ang munggo cake dito, masarap ba talaga?
Pasensya na. Ayos lang. Ang lambot naman ng katawan mo. Hawak lang naman ng kamay. Ano nang ikinahihiya mo? Boss talaga. Bakit siya rin namumula? Hindi. Tito, bakit ka namumula? Mainit lang ang ulo ko. Noong inaakupuntura niya ako, hinawakan niya ang katawan ko. Bakit ako kinabahan ngayon? Sa tingin ko, hindi mainit ang ulo mo. Kulang ka lang sa girlfriend. Ang daldal mo. Tara na. Magmaneho na tayo. Hindi siya tutol sa mga ayaw magpakasal. Epektibo ang race eta. Ginoong Shen, nag-aalala ba kayo kung makinig ako ng opera? Gusto ko rin makinig ng opera. Talaga? Gusto mo ba ang suulin ng Gusto ko. ito ang ipapatugtog ko? May nangyari sa harapan. Para po. Doktor ako. Namumutla ang buong katawan ng matanda. May cyanosis sa mga dulo ng kamay at paa. Bigla ang atake sa puso. Ang golden hour para iligtas siya ay 4 na minuto lang. Hindi natin alam kung gaano nakatagal. Ang nasayang. Kailangan ko siyang gamutin gamit ang acupuncture. Kailangan ko ng pribadong lugar. Sumunod ka sa akin. Miss, may lisensya ka bang magdoktor? Kailangan ng karanasan sa traditional medicine. Batang babae ka lang. Mukhang hindi ka mapagkakatiwalaan. Iniligtas niya ang buhay ko. Naniniwala ako sa kanya. Umalis na kayo. Kumusta na po ang matanda? Ligtas na po siya. Tumila na ang ulan. Tumila na ang ulan. Mabuting tao. Salamat po. Trabaho po ng doktor ang magligtas ng buhay. Doktor, ginamit ko lang ang golden needles para temporaryong inayos ang pagdaloy ng dugo sa puso niya. Dali-dali niya na pong dalhin siya sa ospital. Huwag niyo pong patagalin ang paggamot. Noong unang pagkikita natin, ako ang tumawag ng pulis. Ngayon naman, ambulansya ang nakasabay natin. Sana sa susunod, sana naman huwag na tayong makatagpo ng fire truck. Salamat sa paghatid sa akin, Rafael. Sa Sabado ang follow-up check-up, may oras ka ba? Pumunta ka na lang sa bahay. Gusto ka sanang ilibre ng nanay ko. Pasok na muna ako. CJ. Kasi gusto ni Marco ng kulay gray. Gray na naman. Polo shirt pa. Ang pangit. Ms. Jayang. Nakalimutan ng boyfriend mo ang damit. Wala akong boyfriend. Para ito sa lolo ko. Para sa lolo mo, ang ganda ng napili mong kulay. Bagay na bagay sa matatanda. Rafael, pwede mo na akong tawagin. Ningning, tulad ng tawag sa akin ng nanay mo. CJ.
Ingat sa pagmamaneho. Hindi pala boyfriend. Xiaowen, hindi pa rin namin nakikita ang mabuting tao na tumulong sa iyo. Walang CCTV sa lugar ng insidente, kaya mahirap hanapin ang tao. Naintindihan ko. Mauna ka na. Sige, G. Marco. Hello, Yande, you. Ako ang CEO ng Reyes Group, si Marco Reyes. May hihilingin sana ako sa'yo. Kapag natapos na ito, Ginang, you. Ay, akala ko sino. Ang lakas ng amoy ng pera. Kayong dalawa pala. Sinabi ni G. Marco, hindi kami mag-e-endorso ng laro. Hindi kayo welcome dito. Lumabas na kayo kaagad. Ito ba talaga ang gusto ni E. Marco? O sarili mong opinion lang ito, Yan Yu? Siyempre, ito ang gusto ni G. Marco. Sa tradisyonal na painting, mahalaga ang prinsipyo. Pero may mga tao, na puro pampaganda lang ang alam. Tapos akala mo magaling na. Pero pag inamoy mo ng mabuti, puro kemikal at baho ang naamoy. Nakakasuka talaga. Gusto kong tanggalin ang pekeng balat mo. Naiintindihan ko, naiinggit ka sa akin, dahil bata, maganda at may talento ako. Paulit-ulit mong sinasabi ang prinsipyo. Pero ang totoo, nag-aagawan para sa atensyon ng lalaki. Pero lahat naman tayo, may limitasyon sa pag-iisip. Normal lang iyan. Ikaw. Guardia. Guardia. Umalis na kayo. Huwag kayong tumambay dito. Xiaowen. G. Marco, bakit kayo lumabas? Ano ang nangyayari doon? Ang ingay. Wala po. May dalawang hindi marunong ang pumunta. Pinapalabas ko na sila, ng mga gwardya. Bilis, umalis na kayo. Huwag nang magtagal. Bilis, huwag kayong tumambay dito. Ito ang mabuting tao na tumulong sa akin. Paano pong mangyayari iyan? Napakabata niya. Tinanggal ka na sa trabaho. Lola Chen, kumusta po ang kalagayan ninyo? Ginang, Jiang, pakiusap, patawarin ninyo ako, bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Ikaw ang nagsabi ng prinsipyo. Sana unahin mong sundin iyon. Rafael. Habang kumakain, huwag ka nang magtrabaho. Tito, 10 minuto mo nang tinitingnan niyang pahina. Sa tingin mo, talaga bang malalampasan ng Jinxio Zidian, ang Chengxi Group, at makukuha ang Kankyong Award ngayong taon? kung ang larong ito ay mapapanatili, ang kalidad ng mga official materials ay walang problema. Pero ang pagpapanatili ng ganoong level ay mahirap, di ba? At ang ikli pa ng oras. Hintayin na lang natin. Inaasahan ko rin ang gawa ni MS Jiang. Si MS, Jiang. Siningning ba yun? Oo nga pala, Rafael, yung pinapahanap ko sa'yo dati, kay MS, Jiang, para kumain dito sa Shenyuan. Nahahanap mo na ba? Ma, sa Sabado. Matagal na pala niyang naayos. Nagiging matalino na ang anak ko. Kanselahin ang lahat ng schedule sa Sabado. Hello. Boss, sa Sabado, may napaka-importanteng kontrata na kailangan mong i-review. I postpone. Bukod pa riyan, partner na ng Shen Corporation, ang Jidong, maglalabas talaga siya ng bagong laro. Bago mag-Biyernes, kaya dapat nating suportahan. At palakasin pa siya. Assistant Gao, kumusta na ang paghahanda sa mga trending topic? Oo, naayos na. Boss, ilalabas na ba natin ngayon? Parang hindi maganda ang data nitong Hidong. Hintayin ang utos ko kapag nakakain na ng bigas. Ang mga manlalaro sa kanila pahalagahan. Ang sarap ng masasarap na pagkain. Ilabas ang trending topic. I-promote si MS Jiang. Gantimpalang langit. Cheng, Ginoong Cheng. Nag-trending na. Kumpanya natin ito, nag-trending na, ano? Mga kaibigan, ay pangako ninyo sa akin na talagang lalaruin ninyo ito. Ang totoo, talagang nagawa natin. Ang AAA game. Ang galing talaga ng larong ito. Ang ating pagpapanatili ng aming mga tradisyon ay napakahirap. May problema sa loob at labas.
Hindi ako nag-e-exaggerate. Umiiyak ako ng umiiyak. Mula ngayon, ang Jidong at si Ginang, Jiang, ang magiging tatay ko. Itong matandang Meniakis, sinadya pang mag-ehersisyo. Talagang dumating na ang tagsibol. Dadaan si Ginang. Diyang mamayang hapon para sa follow-up check-up mo. May inihanda akong magandang bagay para sa'yo. Tingnan mo. Ano ba iyang kalokohan yan? Mga libro lang tungkol sa finance ang binabasa ko. Sinuri ko na ang librong ito para sa'yo. Ang mga laman nito ay talagang nakakaengganyo sa mga babae. Malalaman mo kapag tiningnan mo. Akala mo ba katulad kita? Na palaging gustong ilaan ang isip sa mga ganitong walang kwentang bagay. Tiyuhin. Kung hindi mo tatanggapin ang kabutihan ko, magsisisi ka. Hindi mo talaga alam ang halaga. Tunay na lalaki, paano magustuhan ng mga babae? Ang hirap naman makipagkita sa isang tao. Sa totoong buhay. Ganito ba talaga? Tang. Parang mas mabuhay na ang paligid. Baka nga, swerte talaga sa asawa yan. Dati, ang kumpanya natin ay pwedeng makipagtulungan sa Shen Group, pero hiniwalayan mo siya. Kaya nawala ang deal. Baka naman, kaya mo pang lokohin uli yung probinsyana para bumalik sa'yo. CJ. Sophia. Magbalikan na tayo. Ibibigay ko sa iyo ang 20% ng shares. Diyos ko, paano nagkaroon ng tao? Kasing yabang mo sa mundo. Kuya, wala akong interes sa'yo. Pwede bang, huwag mo akong istorbuhin sa trabaho ko. Pasensya na, Sophia. Na-late ako. Bakit ngayon ka lang dumating? Ayos Sophia. Isang buwan pa lang tayong diborsyado. May iba ka nang nililigawan? Yung suot mo walang brand. Mukhang yung damit at sapatos mo. Rentahan lang, no? At hindi na rin bata. Sophia, noong umalis ka sa pamilya namin, ganito na lang kababa ang standards mo. Mabait ako, pinapaalalahanan kita, baka maloko ka nang. Matandang yan. Matanda? Sinuntok mo ako. Yung mga nakakainis na langaw, suntukin mo lang. Kapag nasira, ako na bahala. Pakikuha nga ito. CJ. Anong gagawin mo? Deliberate yan, ikaw. Marco, ikaw ang may gusto nito. Marco, ngayon, isang bagay lang ang kailangan mong gawin. Ang sumunod lang, bumalik ka sa opisina mo. At maghintay. Hintayin mo ang letter of intent mula sa Shen Group para sa acquisition. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan. Tara na. Huwag nating sayangin ang ating mahalagang oras sa date. Tara.
Nawala na ba ang galit mo? Nawala na. Pagkatapos nito, siguradong hindi na niya ako guguluhin. Pasensya na. Kakaiba kasi ang sitwasyon kanina. Nagkunwari akong boyfriend mo. Sana hindi ako naging bastos. Ayos lang, ayos lang. Ako nga ang dapat magpasalamat sa'yo. Sa susunod, libre ko ang pagkain. CJ, ikaw ang manlilibre sa susunod. Lola, nandito na si MS Jang. Magandang hapon po, Tita Shen. Ang ganda-ganda mo. Tara, pasok na tayo. Tito, may pabango ka? Mali ang pang-amoy mo. Bakit ako maglalagay ng pabango? Ning-ning. Elsan, Tanong ko lang, kung okay lang. CJ, Anong klaseng lalaki ang gusto mo? yung tanong na yan. Hindi ko pa alam. Gusto ko muna mag-focus sa pag-aaral. Makapasok sa pinakamagandang universidad. HMM. Ikaw. Gusto mo ba yung gwapo? Marunong kumita ng pera. Tapos yung itsura. Napakataas pa. At may 8-pack abs. Maganda ang itsura. Mayaman, gwapo, at may abs na lalaki. Sino ang hindi magkakagusto? Karaniwang tao lang din ako. Hindi rin ako iba. HMM, dito ka na lang sa tabi ko. Itong dalawang single. Nawawalan ako ng gana kapag nakikita ko sila. Sasama ako kay Lola. Rafael. Ang kamay ng babae, maislan yan. Itong mga hipon at alimango. Matigas ang balat. Mahirap balatan, tandaan mo. Balatan mo si Ningning ng marami. Ha? CJ, Hi, ano yon? Ayaw mo ba ng alimango? kung hindi, balatan mo na lang ako ng hipon. 45 segundo ang balatan ng isang hipon. Sa oras na yon, makakapirma na ako ng kontratang milyonaryo. Ang yabang naman ni Rafael. Pero personal mong doktor ako. Isipin mo na lang. Investment sa kalusugan to. Hindi lugi. Tipong nagkakahalaga ng 1 milyon. Dapat kong lasapin ng mabuti. May pag-asa. Gusto mo ba si Daddy Jang? Ang kulit mo, anong Daddy Jayang, walang modo. Bakit hinaipan mo pa ng hipon at alimango? Sinabi ko na. Tagapagligtas ko siya. Noong huli mong iniligtas siya, nakita ko. Birthday niya sa Huwebes. Isang araw pagkatapos ng Golden Sky Awards. Tandaan mong bumili ng regalo para sa kanya. Hindi ako gagastos para sa taong walang koneksyon sa dugo, sa akin. Hindi ba siya ang tagapagligtas mo? Nagbayad na ako ng bayad sa paggamot. Matagal ba akong nakatulog? Medyo traffic sa daan. Kakarating ko lang. Nga pala. Alaynan, yung follow-up check-up mo ngayon. Gumaling ka na. Hindi mo na kailangang uminom ng gamot. Gumaling ka na talaga. Hindi ko na siya makikita sa susunod. Nga pala. Alaynan, maaga pa naman ngayon. Sa susunod, kung mas maaga, iimbitahan kita sa bahay para magkape.
Salamat, Rafael. Hindi naman masyadong late ngayon. Ang dakilang pinuno ng Mendoza Group, nagmamadali para lang makainom ng kape. Akala ng iba, ako ay isang importanteng proyekto na baka mawala. Mayor Cools. Golden Ellery Awards. Awarding Ceremony. Sasali ka ba? Anong dahilan? Hala. Panaginip lang pala. Executive Assistant Gao. Tanggapin mo ang imbitasyon bilang presenter sa Skyward Awards. Bumili ka ulit para sa akin ng pinakabagong bag ng A. Kailangan bago magbiyernes. Nga pala. Mukha ba akong matanda? Hindi naman. Dumating ka rin. Rafael. Nagbago ka ng estilo. Hintayin mo ako dito. Yung pinangako mo noon. Pwede pa ba yon? Kung mananalo ako sa'yo, bibigyan mo ako ng isang kahilingan. Ano sa tingin mo? Kaya mo na akong talunin. Subukan natin. Nanalo ako. Kaya, ano ang gusto mong ipangako ko? Dumalo ka sa Kyungkang Awards. Ikaw mismo ang tumanggap ng tropeo. Ang Chengs ay, talon-talunan na ng Jingxiu Zidian. Wala na silang pag-asa. Si Marco ay, hindi na ang target ko. Hindi pa siya karapat-dapat para maging dahilan mo para tumayo sa entablado. Ang ilaw na yon at ang tropeyong yon ay para sa'yo. Ikaw ang pinakakarapat-dapat na tumayo doon. Ang pagdalo mo para tumanggap ng gantimpala ay isa ring pagkilala sa mga player na sumusuporta sa'yo. At sa Jidong, Nandito na ako. kahit na yon ay bahagi ng ating pustahan. Pero, kahit ano pa ang mangyari, nasa iyo pa rin ang desisyon. Alaynan. Rafael. Mas gusto ko pa rin ang dating ikaw. Alam ko. Wow! May ganitong kagandang babae pala sa industriya natin. Baka naman, sikat na influencer o artista ang inimbita. Sino yung kasama niya? Isang big time na tao. Ang lakas ng dating niya. Parang, yung awards night na ito, para lang sa kanya. MS, Sofia, narito ka na pala. Sofia, anong ginagawa natin dito? Yung Langit Awards na ito, ano ba yan? Ito ang pinakamalaking parangal sa larangan ng gaming. Hindi yan importante. Ang mahalaga, ngayong gabi, magiging ipagmamalaki mo ako. Hintayin mo lang.
Gabriel. Nakita ko si Sofia. Ang ganda-ganda ni Sofia. Ang galing talaga ng tatay ni Sofia. Kaya pa niyang kontrolin ang sitwasyon. Talagang hindi ako nagkamali. Manugang na pangarap ko. Ngayon ay ang pinakahihintay na sandali ng gabing ito. Ang pagpapahayag ng mga nagwagi sa ika-13 Langit Awards. Pakikuha ang ating tagapaghandog ng parangal. Rafael Mendoza. Ano? Siya pala ang si Emer Mendoza. Mga nakakainis na langaw, bubugin mo lang. Kung masira man, ako ang bahala. Bagong boyfriend ni Sofia. Susunod na ipagkakaloob, ang parangal ng kalangitan sa mga nagwagi. Ang dungis ng karilagan. Laro ng pangingilig. Congratulations, Chairman Wang. Chairman Wang, may pagkakataon tayong makipagtulungan. Tiyak na lulutang na sa langit ang pangingilig. Ningning. Napakaswerte natin ngayon. Nakatayo tayo sa tabi ng boss na nagwagi ng malaking parangal. Inaanyayahan natin ang responsable ng laro ng pangingilig na umakyat sa entablado para tanggapin ang parangal. Ningning. Bakit hindi pa siya umaakyat para tanggapin ang parangal? Lolo, hawakan mo muna ito para sa akin. Ningning, ikaw. Ang magandang ito pala, ang misteryosong shareholder ng pangingilig. Hindi ko inakala na napakaganda pala ni MS, Jang. Congratulations! Salamat. Ang parangal ng kalangitan na ito ay para pasalamatan ang lahat ng manlalaro. Hindi binigo ng dungis ng karilagan ang inyong mga inaasam. Ang kalahati naman nito ay para pasalamatan ang isang tao na laging sumusuporta sa akin ng tahimik sa likuran. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala ako rito ngayon. Nanalo ng parangal ng kalangitan. Lola. May kutob ako na magkakaroon na ako ng tiyahin. Ano? Ibig mong sabihin, magkakaroon na ako ng manugang. HMM, hindi si Ningning. Ayoko nga. Napakasaya kong makita kayo ngayon. Talagang napakasaya ko. Ang Sofia ninyo, talagang maganda at matalino. Noong una ko palang siyang makita, ramdam ko na agad ang pagiging malapit sa kanya. Nako. Ang Rafael ninyo, napakahusay din. Matagumpay sa murang edad. Pinupuri ka niya. Ang Sofia namin, mahihirapan na siya mula pagkabata. Ngayong mayroong tulad ninyong nagmamahal sa kanya. Panatag na ang loob ko. Huwag po kayong mag-alala. Alam mo, kami na mga nakatatanda. Ang gusto lang naman ay ang kalusugan at kaligayahan nila. Rafael, hindi ba ito ay victory party? Parang may maling akala sila. Wala naman sigurong mali. Parang ang dating ay meeting the parents. Hindi ba? Tita, narito na ang sasakyan. Pasensya na po sa abala, tita. Uuwi na po muna kami. Ay, walang anuman. Hindi naman ito abala, Sofia. Sa susunod, dadalhin mo talaga si Lolo dito sa bahay namin. Opo, si J. Salamat po, tita. Paalam po, tita. MM. Palem. Ingat po kayo. Ingat po, Lolo. Rafael, pasensya na sa abala. Pasensya na sa abala, Rafael. Rafael, ingat sa pagmamaneho. Huwag magmadaling bumalik. Ito na naman si nanay, ganyan na naman. Payag na ako sa kasal na ito. Ang bagay na bagay nila. MM. Sofia. Maligayang kaarawan. Salamat sa regalo, Rafael. Maganda ang bag. Mahal. Gusto ko ito.
Mabuti naman kung nagustuhan mo. Tuwing kasama kita, laging mabilis ang tibok ng puso ko. Ikaw ang unang nagparamdam sa akin. Kung ano ang ibig sabihin ng kumakabog na puso. Nagpapahayag ng pag-ibig sa akin si Rafael. Ito ang unang pagkikita namin, ang nawawalang hairband. Siya pala ang nakapulot. Maraming sakit ang maaaring danasin ng tao. Ngunit ang pag-ibig lamang ang walang lunas. Sofia, ako ay isang taong mahilig sa pera. Bago kita nakilala, ang numero sa aking bank account. Ang laging una sa lahat. Ngunit simula ngayon, mahal kita ng higit sa buhay ko. Pero ako ay isang taong ayaw magpakasal. Ganoon din ako. Pwede nating subukang mag-date. Hindi ipapahayag sa publiko. Rafael, maaga na, dapat na tayong umuwi. Pinakakuan mo ako noong 1 linggo. Napapayag kang umakyat ako para magkape. Anong klaseng kape ang hindi pa natitikman ni Rafael? Bakit pa kailangan ang kape sa bahay ko? Ikaw lang ang kulang. Balang araw, gagawin ko siyang payag magpakasal.